Well, mga kapopong, kumusta? Anyway, ganito kasi yan. Dati kasi kapag pinag-uusapan ang paggamit ng laser sa military, ay parang isang kathang isip lamang ito na kung saan sa mga pelikula lang natin ito madalas makita. Syempre ang tinutukoy ko na nga dito yung mga laser na talagang nakakapagpabagsak ng mga military assets ng kalaban. Pero alam niyo ba ang totoong nangyayari ngayon sa mundo ng paggawa ng mga armas ng mga makabagong armas sa military? Para pala sa mga hindi nakakaalam, ang kumpanya kasi na Lockheed Martin sa Amerika at itong contractor naman na Rafael na nakabase sa Israel alam niyo ba na nag-team up sila para nga maisakatuparan itong patungkol sa laser na gagamitin naman bilang armas talaga sa military? Yes mga kapopong, at ito na nga itong tinatawag na Magan or Maganor ng Israel, or in short Iron Beam project nila doon ngayon. At alam niyo ba ang magagawa nitong Magan or na ito? Basically isang klase lang naman ito ng laser na kung saan ay kayang lutuin ang mga rocket missiles at mga drones ng kalaban with zero cost. Yes mga kapopong, tama ang inyong nadinig with zero cost nga. At kung wala ka namang idea patungkol sa Iron Dome, ay alam nyo ba ang ginagastos ng Israel sa kada tira nila ng per piece ng rocket para dyan sa Iron Dome na yan? Ito lang naman nagre-range from $50,000 up to $100,000 base sa mga report per piece. O sa pera natin halos 2.5 million pesos up to 5 million pesos kada isang missile ang presyo. So, ibig sabihin na para doon sa approximately 500 na mga missile na pinalipad ng Israel para sa kanilang Iron Dome noong mga nakaraang araw upang ma-intercept nga yung mga missile ng Hamas, ay ang ibig sabihin lang yan nakagastos na sila ng halos 2.5 billion pesos para lang dyan sa ilang araw pa lang na nagaganap dyan. At take note nagsisimula pa lamang sila doon dahil patuloy pa rin ang pagpapalipad ng Hamas ng mga missiles na ini-intercept naman ng Iron Dome ng Israel. Dahil nga dyan sa laki ng gastos na yan, ay dito ay umisip ng paraan itong mga scientists at engineers ng military ng Israel sa kung papaano sila makakabuo ng isang armas na malakas talaga and at the same time hindi masyadong magastos. Yes mga kapopong, at ang resulta na nga niyan walang iba kundi itong Magan or itong Iron Beam na dinidevelop ng Israel kasama nga ang tulong mismo ng Amerika. Pero alam niyo ba mga kapopong ang medyo ikinatatakot ko dyan sa proyekto na yan? Actually, ganito kasi yan. Ang isa kasi sa mga bagay na talagang hindi natin maitatanggi ngayon ay posibleng sa hanay ng mga sundalo ng Israel posibleng meron din talaga dyang ilang ring nagbibigay o nagbebenta ng impormasyon sa mga bansang kalaban ng military ng Israel. At yan ba ang dahilan sa kung bakit nasupresa na lang ang Israel na land, sea at air pala ang gagawing pagsugod sa kanila, na tulad nga sa nangyari sa Amerika na nahuli naman itong dalawa na ito na nagpapadala rin ng mga mahahalagang impormasyon na ibinibigay naman sa komunista ng China. Anyway, mabalik tayo sa Israel. Sabihin man nating under development pa itong laser ng Israel, pero mayroon na silang mga prototype na nabuo na under testing na rin ngayon. At kung hindi ako nagkakamali next year nila plano ito ibigay sa military ng Israel. Pero yun nga lang na mukhang pati itong proyekto ng Israel na ito posibleng nalaman na rin talaga ng kalaban sa kung bakit hindi na nila totally na inintay pang magamit yan ng military ng Israel. Na alam nyo naman siguro na kapag kasi na-operate na yan ng Israel paniguradong gagawa sila ng marami nito na ilalagay naman nila sa mga borders nila doon, at very easy na sa kanila na pataobin ang mga kalaban na
nagbabalak pumasok sa kanila. Pero yun nga lang ulit ay ngayon naman nangyayari ang hindi inaasahan sa Israel. Anyway, sa tingin ko naman at dahil rin sa pangangailangan ng mas maraming armas ng Israel ay baka ipag-utos na ng kanilang gobyerno doon na tapusin na ang mga ito as soon as possible para nga magamit ng kanilang military doon. Pero yun nga lang, papaano kung pati itong laser project nila na ito ay naibigay rin ang impormasyon sa kung papaano gumawa nito at papaano kung pati yung mga engineers ng military ng kanilang kalaban gumawa rin ng mga laser na armas. Dadating na ba tayo sa punto na ang modern na labanan hindi na lang sa video games na experience kundi sa totoong buhay na rin? Na kung kayo naman ang tatanungin ko ay sa tingin nyo ba ito na kayang mga laser ng Israel na ito ang magiging solusyon para sa kanilang mga problema doon? O ito kayang laser na dinedevelop nila ay mag-uugat pa kaya sa mas malaking gulo doon ngayon? Well, syempre gusto kong malaman ng inyong mga opinion patungkol dyan sa laser na yan. So, i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ko, mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopang, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request sa video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te amo!